Ito, late na tayo. Ay nako, late na ako nagising. Alas 7 yung alarm ko, mag-aalas 9 na. Hindi na ako nakapag-breakfast. Ay nako, nakausap ko, nag-aantay pa naman. Papunta kasi akong Chili Walk ngayon dahil may ipapacheck up ako dun sa isa nating kababayan na i-refer ko na rin sa inyo sa mga naghahanap ng mga mekaniko. Pagod kasi ako kagabi, kaya late na ako nagising. Ang alarm ko is 7:30. 8:30 na, nakahiga pa ako. Usapan namin nung kausap ko is alas 9. Sabi ko, ano ba yan, di na ako nakapag-breakfast. Magsasahing pa naman sana ako at magluluto man lang kahit egg at saka tuyo. Wala na, di na ako nakaluto. So nagkape na lang ako at saka ng hopya. Kasi nung minsan paglabas ko, napansin ko tong passenger window ayaw bumaba. So tingin ko dito sa switch, nag-stack up. So tinatry ko siyang pababain, ayaw talaga. Trinay ko din dun sa mismong switch niya sa passenger window, ayaw. And then ang ginawa ko, try ko sanang i-YouTube. Ang problema, wala akong gamit kasi may tester pa dapat. So sabi ko, buti na lang dito sa driver side na window nagana. Kasi ito naman yung gamit na gamit talaga kapag magda-drive-thru or halimbawa at magwi-withdraw. Kasi yung mga withdrawhan dito ng ATM, hindi ka nabababa. Sabi ko okay na lang, siguro hindi ko na lang muna ipaayos. Kaya lang habang tinetesting ko siya, habang tinatry ko, sabi ko, kino-compare ko, nagana dito, doon hindi nagana. Bigla-bigla pati itong sa driver side ko, hindi na rin nagana. Yung mekaniko ko na laging pinupuntahan, sarado kapag Sunday. Sunday naman ang off ko. So sabi ko, dito na lang sa kababayan natin. Actually, maraming nagpapagawa dito sa Chili Walk. Kay Ferdinand Bruce, kay Tokayo. Doon nagpapagawa yung mga kakilala ko matagal na nilang nire-repair. Kaya lang hindi ako makapunta kasi nga Chili Walk pa siya, taga Abbotsford ako. Kaya dito na lang ako sa Abbotsford nagpapagawa. Pero kung taga Chili Walk pa uli ako, doon sa kanya ako magpapagawa kasi marami talaga nagre-repair sa kanya. Bukod sa inire-repair siya nung kakilala ko, dati nag-post ako ng isang sasakyan na yung kababayan natin na gustong magpa-check sa kanya dinala. Kaya ako siya na-meet. So may OBD scanner siya, in-scan yung sasakyan. So para makita kung ano yung problema, kaya sabi ko, ito pala yun, yung nire-repair sa akin na Emerson. Kaya na-meet ko siya. So kinunta ko siya kasi sabi ko nga hindi available ng Sunday yung mekaniko ko kung pwede siya. So ngayon, may pasok pa ako mamaya. Saglitan ko lang muna siya ngayon. Ay. Sir, good morning po. Ay. Yung kaliwa, yung kanan nung minsan, tapos nung tinetesting ko, pati kaliwa din na nagana. Oo. Dami ka palang ginagawa. Ang ahod po. Spatter. Ang dami niyo palang ginagawa dito, no? Akala ko dati kasi, nung tandaan nyo nung may kukuha sa nung sasakyan dinala ko, akala ko parang, pag may time lang isinisingit nyo siya. Kaya halos full time na ata. Halos full time na ako, 1 year na. Full time ako nung last year. So what time kayo open pag ba't may gusto magpagawa? 9 to 5. 9 to 5. Kasi pag inaabot ako pag merong na-late ako na natas, 6, 7. So ito yung problema. Ayun guys, putol yung fuse. Nakita niyo doon sa baba.
Yan, so sa mga gusto magpagawa ng sasakyan kay Sir Ferdinand, ito kayo, ayan, dito sa 10346 Kent Road, Chilliwack. Yan, doon sa mga naghahanap ng mekaniko, ayan, ang dami nagpapagawa sa kanya. Dito, ayan, nakapila yung mga sasakyan. Yan, dito lang siya sa Kent Road, sa Chilliwack. Sa mga gusto magpagawa ng sasakyan, para doon sa mga naghahanap ng Pilipino na mekaniko, sa kanya na lang nyo dalhin. Dahil kahit papano mas magkakaintindihan kayo kung ano yung problema ng sasakyan ninyo. Yun. Gumana na. Yun lang. Wala pa rin po. Tapos yung switch niya dito, stuck up pa rin eh. Oo. Yung switch dyan sa kabila. Yung sa switch po doon, na down, na up. Ito, down lang, walang up. Ito kasi may up siya eh. Walang up to, parang nag-stack up siya. Stuck up nga siya. Oo, parang siyang nag-stack up. Ayan, nakalak mo siya. Hindi naman po. Yun. Yan, napipindot ko pa siya ng ganang kahapon. Tapos biglang nawala. Yung pala, ito na yung fuse na Yan may up siya, may down siya. Kasi pag naki-stuck up siya doon, ibig sabihin, meron siyang electricity na pumapasok. Na pumapasok, Kaya na nangyari, hindi ma-down. Opo, yun ang ano na to, parang na-disable. kaya na-disable siya. Kasi naka-fix ang ng up doon. Yun. Ito malaki talaga ang asset. Ayaw na, hindi na may angat, hindi na may galaw eh. Opo, hindi na yung switch doon eh. Hindi magpalit ng switch. Yun nga, consider magpalit ng switch kasi parang sabi ko siguro kung naka-fix to na up, hindi ko talaga madadown doon. Taga-Abbotsford ka, di ba? No, tapat ng Empire, malapit lang ako. Nabibila ng ganito. Kaya nga doon sa Empire nga Mura lang yan, wala pa atang $25. Oh, kung hindi ako busy, sabi ko nga kukot-kuting ko, mahilig ako mag-DIY. Okay. Tsaka mahilig din akong magkali-kalikot ng Kaya lang, Pag bibili ka ng brand yung switch, mahal. Yung switch, mahal. magkalkal sana ako doon sa Empire. Yung munting likod na. So tuwing summer mo lang siya nagagamit. Pati ito, tuwing summer lang din ako nagagamit. Pati ito. Maganda tong motor mo eh. Pwede na to. Ay, yung ano lang. Buti yung yung cover lang. Sarili ko okay na to. Honda, nakakita ako ng ganitong Honda nung minsan na nakapost eh. Pero nung namang mahirapan siya mag-start ulit. Hindi naman Ilang cc to? 500 lang. Sakto lang Cylinder lang to, boys. Akala ko po cylinder. Kaya nababagara na nga ako eh. Sakto lang yan sa akin. One down siya? 6 up. One down, 5 up? Yung CB650 ni Paolo, pag alam niya bibitaw mo ng clutch, tumataas yung RPM, so hindi mo na kailangan Nakakamiss magmotor. Hayop na. Hanggang bebenta yan? angas pa. Kasi Nahihiya ko sabihin. nag-irap lang. Mas pala itong likod mo May Meron siyang sauna, swimming pool, may swimming pool may pa doon hot tub. May playground pa ng bata. Sa summer, maganda. Summer lang to nagagamit. Ang maganda pala dito, boys, magkaan. Maganda yan. Tapos tigila ko nga yung babagsak ako eh. Kasi, di ba malumot? Dumulasyon pa ako. Grabe, sabi ko, naku. Andito na ako. So napasarap yung kwentuhan namin about dun sa motor niya kasi summer lang nagagamit. So plano niyang ibenta ng 7,000. Yun din yung trip ko na sabi ko kapag medyo maayos yung papel natin dito, gusto ko sanang kumuha ng motorsiklo dito. Kasi nga namimiss ko ding mag drive ng motor dito. So kailangan natin ng lisensya na class 6. And then na-check namin, may problema tong switch natin dito sa sa control dito sa driver side. So kailangang magpalit. Kaya maghahanap ako ng replacement. Ngayon kung wala kaming mahanap na replacement, bibili na lang kami sa Amazon, order kami ng bago. Silang dalawa kasi kanina, yung kausap ko si Ferdinand tsaka yung isang nalimutan ko pangalan
pare silang may class 6 license na ano, yun lang kasi yung allow dito makapag-drive ka ng motor, yung class 6. So ini-invite nila ako na mag long drive pag may motor na daw ako. Sabi ko sana in the future makakuha tayo ng motor. And then yun nga, pag halimbawa nakahanap ako nitong pamalit na nito sa control dito sa driver side, balik na lang ako ng Monday para ikabit namin. Kasi ang mangyayari, madidiskarga tong sasakyan kasi lagi siyang nakapress, nag-stack up na yung switch. So tama nga lahat yung hinala ko, na kasi plano ko nga sanang i-DIY, kaya lang yung oras na ilalaan ko sa pag-check nitong sasakyan hindi ko na magawa kasi nga after every 4 hours milking, 4 hours rest. Yung 4 hours naman hindi mo na masusulit yun kasi kakain ka, baka kawala-walaan yung tulog mo, 2-1 oras na lang. So sabi ko, kaya ko pa bang isingit ito sa time ko? Di na nga ako makareply doon sa ibang comment tsaka sa mga nagme-message. Kaya dinala ko na kay Ferdinand, kay Tokayo. And then nakita nga namin, sabi ko nga tama nga yung iniisip ko, fuse. And sabi ko nag-stack up to. So may chance na dahil nga nag-stack yung switch, kumukusa siyang pumindot pataas, so madidrain yung battery natin. So kailangan ko itong mapalitan. And then naghahanap kami sa marketplace, wala kaming makita ng mga yung mga 4 parts na same model ng sasakyan natin. Nakakita kami sa Amazon, kaya lang 170 plus tax, so $200 na rin. So pag wala pa rin ako nakita today na pwedeng pamalit nito, kasi nagtingin kami sa Empire dito sa Abbotsford, yung tambakan ng mga mga sasakyan na mga na-wreck. And then sa Richmond wala rin, dito lang sa malapit sa Cultus Lake dito sa Chilliwack wala ring available. Tinawagan na niya lahat kanina. So sabi ko, pag wala talaga, order na lang kami ng brand new para mapaltan tong panel nito, tong switch. And then baka bumalik ako ng Monday para i-replace lang yung panel nito. So saglit na lang naman yun, sasalpak na lang. Ang nagustuhan ko nga lang kay Tokayo, kay Ferdinand, wala na siyang pinabayaran sa akin. Sabi niya, pagbalik mo na lang. Nagpalit lang naman ako ng fuse Kaya doon sa mga nagtatanong na subscriber natin na naghahanap ng mga mekaniko na Pilipino, ayun, kontakin nyo siya, ilalagay ko dito sa screen, Ferdinand Bruce or Bruce. Yan, kontakin nyo siya sa Facebook niya, i-message nyo na lang kung may problema kayo sa sasakyan or may plano kayong kumuha ng second hand ng sasakyan. Bago nyo kunin, sa kanya nyo itakbo para ma-check niya kung ano yung problema or may papalitin doon sa sasakyan na plano nyong kunin. Kasi doon sa ibang mga nababasa ko na nagme-message, sir, may plano akong kumuha ng second hand na sasakyan, ang problema wala akong kilalang mekaniko. Kagandahan niya, ang kababayan natin, tsaka hindi siya mahal maningil. Ilang taong ko na rin gamit itong sasakyang kong to at never akong binigyan kahit nakatiting na sakit ng ulo. Itong mga nangyayaring ito, kasi ito lang naman to Yan, ito. Itong switch na to, nagana, ayan ka napasin nyo, ida-down ko. Ayun Nagana to, itong sa driver side. Pero itong sa passenger, nagana yung down. Ayan, nagana yung down. Pero walang up. Yung up niya nag-stack up. Kaya ang iniisip ko, dahil nag-stack up siya, so kumukonsumo siya ng kuryente. Kahit na naka-up, uma-up pa rin to. Pero wala ka naman dapat i-up. Kaya hindi mo siya mapindot dito. Walang down. Kasi nga, naka-fix na to ng up. So yung iniisip ko. Kaya kanina, naiwanan ko siya na nakasusi. So ito, tuloy-tuloy na naka-up. Kumukonsumo ng kuryente. Kaya na-drain yung battery. Pero okay naman daw. Maganda naman yung status ng battery ko. Yung charging okay naman daw. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Iwasan ko lang na parang ika nga hindi umaandar yung makina. Pero nakasusi. Kasi kukonsumo to ng battery. Kasi nga naka-stack up siya na up. So kailangan kong makahanap ng pamalit nito. So kapag wala akong nakita ngayon maghapon sa marketplace, bili na lang kami ng bago. Order na lang ako ng bago nitong panel na to. 170 or 200 plus tax. Well anyway guys, doon nga pala sa mga subscriber natin na baka sakali may makagusto. Kaya ibinebenta na niya yung motorsiklo niya for 7,000.
CBR 500cc. So ilalagay ko na lang sa screen sa mga gustong mag-rides dyan. Kasi plano niyang magpalit ng mas malaki na motorsiklo. So i-message nyo na lang siya. Ito yung Facebook niya, Ferdinand Bruce. Yan, i-message nyo na lang kung interesado kayo doon sa motorsiklo niya. Ilalagay ko yung mga pictures dito sa screen. Message nyo na lang siya, sa kanya na lang kayo makipag-usap. Kasi gusto niya sanang magpalit ng mas mataas na sisi kasi nabibitin daw siya pag nag-long drive daw silang mag-asawa. Tsaka yung kaibigan niya. Kasi plano nilang magpalit ng motorsiklo na mas mataas yung sisi. At ulitin ko lang sa mga naghahanap ng mekaniko na trusted, yan, isasuggest ko sa inyo si Ferdinand Bruce, sa kababayan natin na Pilipino, na yung mga gustong kumuha ng second hand na sasakyan, bago nyo kunin, ipacheck up nyo muna sa kanya. Doon sa mga halimbawa walang idea kung saan sila magpapagawa, dyan po sa Chilliwack lang po. Ito po yung address niya, i-message nyo na lang po siya dito sa Facebook niya. Para sa mga inquiries ninyo, yan, kontakin nyo na lang po siya. So hanggang dito na lang guys, at magpapahinga pa ako, may pasok pa ako mamaya. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit pa paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. I love you all. See you sa next vlog. God bless. Bye-bye.